Bugatog ng buhay. Kabanata 12. Sinipa ni Lord Lex si Gaston at sumigaw, huli na upang humingi ng awa ngayon. Ay drag siya at malunod siya. Ang security guard ay tumagilid pasulong. Sa sandaling ito, ang pagnanais ni Gaston na mabuhay ay sumipa sa labis na labis. Paulit-ulit siyang umungol. Ang kanyang noo ay nahati ng bukas sa pamamagitan ng lakas at dugo na bumulusok. Sumigaw si Gaston, Lord Lex, pakisabi na lang sa buhay ko. Uncle John, tulungan mo ako. Alam kong nagkamali ako. Ako talaga. Master Alex, pakisabi sa akin. Ang paningin ay mahirap para kay John Gates na madala, ngunit hindi niya may mutter ang isang salita. Sinulyapan ni Alex si Gaston at sinabi, panatilihin siyang buhay, maaari pa rin siyang maging kapaki-pakinabang sa amin. Nang marinig ang mga sinabi ni Alex, ang pasasalamat ay isinulat sa buong mukha ni John. Mabilis niyang sinipa si Gaston at sinabi, mabilis na salamat kay Master Alex. Tandaan, siya ang magiging master mo mula ngayon. Si Gaston ay mabilis na bumulwak at sinabi, salamat. Salamat Master Alex. Hindi maitago ni Lord Lex ang galit sa tinig na ito at sinabi, Spark Rockefeller, nararapat siyang isang kaayla hilakbot na kamatayan para sa kanyang mga kalupitan. Magpapadala ako ng isang tao upang dalhin siya rito. Pinahid namin ang kanyang katawan mula sa paa hanggang paa. Sa kanyang isip, nais ni Alex na makita kung ano ang magiging reaksyon ni Spark sa sandaling alam ng lahat ang nagawa niya. Nais din niyang makita ang hitsura sa mukha ni Madam Claire nang mapagtanto niya na siya ay naging tanga. Inawakan niya ang kanyang kamay at sinabi, itago ito para sa ngayon. Makikipag-usap ako sa personal na Spark. Hindi ba niya sinusubukan na kumilos tulad ng isang bayani, isang mabuting tagapagligtas? Masisira ko ang kanyang reputasyon at ang kanyang buhay. Pagkatapos ay time niyang sinabi kay Gaston, tandaan, huwag kang maglakas loob na sabihin sa sino man ang aking pagkakakilanlan. Kung alam ng aking biyanan tungkol dito, sisiguraduhin kong lumangoy ka kasama ang mga isda. Mabilis na sumagot si Gaston, oo, ang aking mga labi ay selyadong. Master, matalino ka at naglalaro ng pipi upang maghatid ng pinakamahusay na ulam ng paghihiganti sa Spark. Nakakatawa si Alex habang pinapalo siya ni Gaston ng pag-ulol habang ang dugo ay dumadaloy pa rin sa kanyang noo. Sa isip ni Alex, ang taong nais niyang harapin muna ay si Madam Claire. Pinlano niyang i-discuss siya sa pamamagitan ng pagpapanggap na mahirap at hindi sumasang-ayon sa isang diborsyo. Iyon ay dapat tiktikan siya. Sisiwit. Sige, makikipag-ugnay kami sa iyo sa sandaling kailangan mo. Sa ngayon, gawing mahirap ang iyong sarili, sabi ni Alex kay Gaston. Oo guro, tiyak na makikipagtulungan ako at tutulungan kang ipahiya ang Spark. Hindi ko talaga siya nagustuhan na magsimula. Naglalaro lang siya ng bayani ng pera na ninakaw niya sa iyo. Wala siyang inihambing sa iyo. Dagdag pa ni Alex, mangyaring mag-issue ng isang opisyal na paghingi ng tawad sa aking asawa mula sa Rainbow City upang makapagpahinga siya ng madali. Alam mo ba kung gaano siya nagdusa dahil sa iyong mga aksyon? Kahit na pinatay ko siya ng 10 beses, hindi mo pa rin matubos ang iyong sarili. Hindi nagmadali si Alex na umuwi. Siya ay may kalahati lamang ng isang drumstick ng manok, hindi pa siya buong pakiramdam. Sinamahan ni Lord Lex si Alex ay nagkaroon ng maraming kasiyahan para sa tanghalian. Pagkatapos naglalakad sila sa Cali Mall bago umuwi sa Rolls-Royce Phantom na huminto sa pagtapon ng bato mula sa villa ng Essex. Kumain lang siya ng kalahati ng isang mangkok ng salad sa hapon at hindi pa puno ang kanyang tiyan. Sinamahan ni Lord Lex, nagkaroon siya ng labis na tanghalian at pagkatapos ay lumibot sa mga anghel ng impyerno. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kotse ng Rolls-Royce Phantom, bumaba ng ilang daang metro ang layo mula sa tirahan ng Essex at dahan-daang lumakad sa villa. Habang naglalakad si Alex patungo sa villa, nakita niya ang ilang mga bag na nakakalat sa harap ng mga pintuan ng villa. Sa mas malapit na pagsusuri, napansin na ang lahat ng kanyang mga gamit ay itinapon.
Si Chewie. Nagkaroon din ng isang sirang frame ng larawan sa lupa. Hawak nito ang larawan ng pamilya ni Alex sa kanyang sarili at sa kanyang mga magulang. Ito ay may isang malinaw na bakas ng paa dito, isang tao na malinaw na tumapak ito ng sinasadya. Galit si Alex at sumakay siya sa Villa yelling, "Sino ang gumawa nito? Sino ang tumapak sa larawan ng aking pamilya?" Si Madam Claire, Lady Beatrice, at Spark Rockefeller ay nasa sala nang sumakay si Alex. Galit na sagot ni Madam Claire, "Ginawa ko ito." "E paano kung ginawa ko? Ikaw, piraso ng basurahan ay malapit ng diborsyado, bakit ka pa nananatili sa aming bahay?" Malamig at nanlalaki ang mga mata ni Alex, ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Madam Claire sa ganitong paraan, na hindi siya mapakali. Natatakot siyang tinanong, "Ano ang gagawin mo? Nababaliw ka na ba? Papatayin mo ba ako?" Mabilis na hinawakan ni Lady Beatrice si Madam Claire at sinabi, "Hindi sinasadya itong hinapak ng aking ina." Si Alex ay kumurap at tumatawa na sinabi, "Ma'am, ikaw ang aking biyenan, bakit mo ako papatayin? Huwag kang mag-alala, gagamot ako ng mabuti sa nalalabi kong buhay at maglilingkod sa iyo habang nabubuhay at nagbibigay ng wastong libing pagkatapos ng kamatayan." Nang marinig ito ni Madam Claire, nagalit siya kaya't siya ay naglalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sumigaw siya, "Anak ng isang basag siwit asterisk, it's nag-daydreaming ka ba? Sino ang iyong ina? Maaari kang pumunta at magbigay ng isang tamang libing para sa iyong ina." Sinabi ni Alex, "Ikaw ang aking ina. Ikaw. Maghiwalay ka agad, Beatrice, tawagan ang iyong kapatid at sabihin sa kanya na pumunta ka agad sa rehistro ng tanggapan ng kasal." Umiling-iling si Alex at sinabi, "Ma'am, hindi na kailangan iyon. Hindi kami hihiwalay ni Dorothy. Hindi mo ba nais na magkaroon ng kapangyarihan ng pamilya Rockefeller? Natatakot ako kung maghiwalay kami, hindi mo makuha ang nais mo." Tumayo si Spark at sinabi, "Alex, hindi ko talaga inaasahan na talagang kumilos katulad ng isang aso. Nais mo pa ring ipagpatuloy ang gatas ng iyong relasyon kay Dorothy para sa pera. Sayang lang ang pera na pinapanatili mo at ng iyong ina. Gupitan lang natin ang habol. Kung ikaw at si Dorothy ay nag-file para sa diborsyo, bibigyan kita ng isa pang karagdagang $1,000,000. Personal kung makikita ito na nakakakuha ka ng isang paglilinis ng trabaho sa Rockefeller Group. Narinig ko na ikaw ay isang kahanga-hangang nurse dito sa pamilyang Essex, sa palagay ko mayroon kang isang talento para sa paglilinis." Bago sumagot si Alex, pumasok si Lady Dorothy. Ang tunog ng kanyang mga bomba ay ginagawa ay malakas at malinaw. Habang naglalakad si Lady Dorothy, masayang sumigaw siya, "Ma'am, nalutas na ito." Naguguluhan si Madam Claire at tinanong, "Ano ang nalutas?" "Ang problema sa libu-libong miles conglomerate." Sumagot si Lady Dorothy. Si John Gates, ang taong namamahala sa Rainbow City, ay personal na tinawag ako at sinabi na alam niya ang mga masasamang gawa ni Gaston at binigyan siya ng matinding parusa. Tiniyak niya na walang sinuman sa kanilang grupo ang mga abuso sa amin muli. Napahinga ako. Habang nagsasalita siya, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang kailangan niyang dumaan sa mga nakaraang 2 araw. Libu-libong miles conglomerate ang naglalagay ng labis na presyon sa kanya. Ang insidente kasama ang libu-libong miles conglomerate ay hindi lamang ang nagpapahirap sa kanya, ngunit nang malaman ng kanyang sariling pamilya ang tungkol dito, hindi nila ito tinulungan. Sa halip, sinabi nila sa kanya na matulog kasama si Gaston bilang isang paghingi ng tawad. Bilang karagdagan, nagkaroon din ng presyon mula sa Spark at ang kanyang pagkabigo sa Alex. Nasa gilid siya ng pagbagsak. Bumagsak ang puso ni Alex nang makita niya si Dorothy sa kondisyong ito. Naglakad siya patungo kay Dorothy at sinabi ng malakas at same time, "Darling Dorothy, tulad ng sinabi ko sa iyo, magiging okay ang lahat. Protektahan kita."
Kung sino man ang maglakas loob sa pambubuli ay kailangan mong hakbangin ang aking patay na katawan. Sa sandaling ito, si Spark ay nakasisilaw sa kanya. Tiningnan siya ni Lady Dorothy ng mga luha sa mata at sinabi, nakatulong ka ba talaga sa akin na malutas ito? Pumasok na ang kaibigan ng iyong ama. Siyempre. Sagot ni Alex. Salamat. Sinabi ni Dorothy, natutuwa na sa wakas ay natapos na ang sitwasyon. Siliwit kami ay asawa, protektahan kita sa nalalabi nating buhay. Sinabi ni Alex habang naabot niya ang mukha ni Dorothy, nais na panasan ang kanyang luha. Si Madam Claire na nakatayo sa tabi nila ay biglang nagbigay kay Alex ng pagtulak. Hindi handa si Alex para sa kanyang biglaang pagkilos at nahulog sa lupa. Ang kanyang mga braso ay tumama sa mga gilid at sulok ng talahanayan ng kape, brusang at nasasaktan siya. Nanay, nababaliw ka ba? Sinabi ni Lady Dorothy habang mabilis niyang tinulungan si Alex. Alex, okay ka lang ba? Nagmadali si Madam Claire at hinayla si Dorothy at sinabi, sino ang impyerno? Sa palagay mo ba siya ang tumulong sa iyo? Anong mga kakayahan ang mayroon siya? Ang lahat ng ito ay nalutas dahil sa Spark. Ang Spark ay nasa isang estado pa rin ng pagkalito mula sa balita. Iniisip niya ano sa mundo ang ginagawa ni Gaston. Kinuha niya ang aking pera at hindi pa niya maalis ang kanyang bahagi ng pakikitungo. Nang marinig niya ang sinabi ni Madam Claire, agad siyang nag-shock at sinabi, oo, tinawag ko ang aking ama upang salubungin si John Gates. Alex, itigil mo ang pagpapanggap na may kakayahan ka sa anumang bagay. Nakalimutan mo ba na ang iyong ama ay pinarusahan sa katiwalian? Anong uri ng tao ang kanyang kaibigan? Huwag kang maniwala sa kanya, Dorothy. Nagsinungaling pa siya tungkol sa pagbili ng $4 na milyong na halaga ng alahas, ngunit ito ay ginawa ng baso. Ang puso ni Lady Dorothy ay napuno ng hinala nang marinig niya ang sasabihin ni Spark. Kabanata 13. Nagtiwala si Lady Dorothy kay Alex, ngunit ang sinabi ni Alex ay mahirap paniwalaan. Pinakamahalaga, siya ay gumugol ng 10 buwan na hindi siya mismo at ang impresyon na iyon ay nakasalalay sa kanyang isipan. Si Alex ay nakatitig sa Spark ng malamig. Muli sa mga kasinungalingan. Nais kong makita hanggang kailan ka titigil sa pagsisinungaling. Sa palagay mo ba ay walang kamali-mali ang iyong mga kasinungalingan? Gagamitin mo ba ang libu-libong miles conglomerate upang pilitin akong hiwalayan si Dorothy? Anong uri ng biro iyon? Libong miles conglomerates John Gates, di ba? Lumuhod siya sa harap ko ngayon, humihingi ng awa. Lahat ay nanloko. Kahit si Lady Dorothy ay nabigo sa Alex, iniisip na nagsisinungaling siya. Tumawa ng malakas si Spark. Alex, hindi ko inaasahan na talagang hindi ka sinasadya at nagkaroon ng gayong mga guni-guni sa iyong isip. John Gates ng 1,000 milya conglomerate nil sa harap mo. Bakit hindi mo sinabi na gumagana para sa iyo si Lord Lex? Nag-sneaker si Alex. Si Lord Lex Gunther ay gumagana para sa akin. Kudlit. Gayunpaman, hindi pa oras na hayaan ang pusa sa labas ng bag. Tiningnan niya si Lady Dorothy at sinabi, Dorothy, lahat ay sanhi ng kanya. Siya ang nagbigay kay Gaston ng $50 milyong at ipinangako sa kanya ang 3 kagandahan. Sinusubukan niyang lumikha ng isang sitwasyon na pipilitin ka upang maging asawa niya. Tama ba ako, Spark? Nang marinig ito ni Spark, mayroong isang bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Inilantad na lamang ni Alex ang katotohanan sa harap ng lahat. Ngunit sa sandaling ito, kinuha ni Madam Claire ang isang wallis, tinamaan si Alex sa ulo, at said, nonsense. Lahat kayo, isang bastard na bumubuo ng mga fairy tale sa iyong isip. Itigil ang spouting tulad ng walang kaparerakon. $50 milyong at 3 kababaihan. Si Chiwit baliw ka ba? Sa sobrang pera, makakakuha siya ng anumang babaeng nais niya. Bakit niya gagawin iyon para lamang magkaroon ng pagkakataon na makasama ang aking Dorothy?
Hinawakan ni Alex ang walis at sumagot dahil siya ay isang baluktot na nais na pakasalan ng kanyang hipag. Galit na sinabi ni Spark, dapat ay hindi ka mabaliw, hindi kita aliwin. Pagkatapos nito, sinimulan ni Madam Claire na pindutin ng galit si Alex. Inabol siya mula sa bilya ng Asex na sumigaw, lumabas, lumabas, huwag gumawa ng isang solong hakbang sa aming tahanan ng pamilya mula ngayon. Sinubukan ni Alex na makipag-usap kay Lady Dorothy na nasa loob pa rin ng bahay at sinabi, "Sisiwit, Dorothy, isipin mo ito, maaari kong madala na parang basurahan, maaari akong mabugbog at pinagalitan ng iyong ina at hindi ako nagsinungaling sa iyo." Bang! Sinore ni Madam Claire ang mga pintuan. Huminga ng malalim si Alex, sinusubukan na pakalmayan ang kanyang impulsiveness at galit at kinuha ang kanyang bagahe na itinapon sa labas ng bahay. Umiti si Spark at tumingin kay Lady Dorothy at sinabi ng walang kahihiyan, "Dorothy, tingnan. Tinulungan ka ng aking ama na malutas ang problema, maaari kang mag-file para sa diborsyo ngayon." Naghinala si Lady Dorothy. "Spark, hindi mo ba sinabi na ang iyong ama ay hindi papasok upang tumulong kung hindi ako diborsyado? Hindi ko alam kung sino ang magtitiwala ngayon." Sinabi ni Lady Beatrice, "Sister, mayroon ka bang pag-aari? Maniniwala ka ba na baliw at hindi ka nais-nais na tao?" Sinabi ni Spark, "Hindi ka ba naniniwala, gawin mo. Pupunta ako sa aking ama at mapatunayan niya ito sa iyo." Nag-iwan siya ng madali matapos sabihin iyon. Sa katunayan, medyo nagpanik siya at nagmadali upang hanapin si Gaston upang tanungin kung ano ang sitwasyon. "Kumusta, magandang manugang, naniniwala ako sa iyo, sabihin mo sa kanya na napaka nagpapasalamat ako." Tumango si Spark, binuksan ang pinto at umalis. Nakita ni Alex si Spark na pumapasok sa kanyang Lamborghini na may mainit na palm mula kay Madam Claire at Lady Beatrice. "Ew, maaari ka bang gumalaw ng mas mabilis? Linisin ang iyong mga bagay at umalis dito." Sabi ni Madam Claire habang siya ay dumura sa paanan ni Alex nang bumalik sa loob. Natapos lang ni Alex ang pag-pack up, kinuha lamang niya ang mga bagay na mahalaga para sa kanya. Itinapon niya ang natitirang mga gamit niya at binalak na bumili ng bago. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang walang limitasyong halaga ng pera. Tulad ng malapit na siyang umalis, sumugod si Lady Dorothy. "Alex, mangyaring huwag umalis," sabi ni Dorothy. Kuminto si Alex at lumingon. Nabigo siya na may pagdududa pa rin si Dorothy sa sinabi niya. Sa isang mapait na ngiti, sinabi ni Alex, "Lahat ng aking mga gamit ay itinapon, dapat ba akong matulog sa mga pintuan kung hindi ako aalis?" Sumagot si Dorothy, "Kung totoo ang sinabi mo sa akin, hindi mo na kailangang makaramdam ng pagkakasala. Kung hindi ka nagkasala, bakit ka dapat umalis? Desidido ang aking ina na hayaan ang Spark sa aming pamilya. Kung siya ang taong nasa likod ng lahat ng ito, bakit hindi ka mananatili at protektahan ako? Paano kung gamot ako ng aking ina bago tumawag sa Spark?" Tulad ng pag-iwas ni Alex, ang matandang bruha na iyon ay maaaring talagang hilahin ito para lamang sa pera. Sa pagtingin kay Madam Claire na nakatitig sa kanya bilang isang tigre, tumango siya at sinabi, "Tama ka, hindi ako aalis, ako pa rin ang iyong asawa at ako ang magiging asawa mo magpakailanman." Galit na sumugod si Madam Claire gamit ang walis. Tumayo si Lady Dorothy sa harap ni Alex at sinabi, "Nanay, kung nais mong sipin siya, sasama ako sa kanya. Siguro kapag lumaki ang aming mga anak, babalik ako upang makita ka." Nang marinig ito ni Madam Claire, siya ay dumbfounded at bumalik sa silid ng galit. Malalim, alam niya na maaaring gawin ito ni Lady Dorothy tulad ng 10 buwan na ang nakakaraan, sinaksak ang sarili sa dibdib para kay Alex. Sinabi ulit ni Lady Dorothy kay Alex, "Itaguyod ito sa akin." Sumagot si Alex, "Ano ang gusto mong patunayan ko?" Sinabi ni Lady Dorothy, "Patunayan na maaari mong protektahan ako sa hinaharap. Kung hindi, ikaw ay parin itaboy ng aking ina. Ako pa rin."
Maging babae ni Spark. Ngumiti si Alex at sinabi, huwag kang mag-alala, patunayan ko ito sa iyo. Naaalala ko na 2 araw mula ngayon ang magiging pagdiriwang ng anibersaryo ng Asex Constructions. Ang mas batang henerasyon ng pamilyang Asex ay makikipagkompetensya sa kanilang taunang pagganap. Mayroon akong isang regalo para sa iyo bago iyon. Anong regalo? Nagtataka si Dorothy. Mas gugustuhin kong hindi ito sabihin ngunit patunayan sa iyo sa aking mga aksyon, sagot ni Alex. Si Lady Dorothy ay kainahinala ngunit tila hindi siya nagsisinungaling. Pagkatapos ay tinanong niya, nasaan ang singsing sa kasal? Hindi mo ba ito binili? Mabilis na kinuha ni Alex ang singsing sa kanyang bulsa. Tulungan mo akong ilagay sa... Nagutos si Dorothy. Sweet chiwi. Masayang-masaya si Alex at nanginginig sa kagalakan habang hinawakan niya ang malambot niyang malasutlang kamay at malumanay na inilagay ang singsing sa kanyang daliri. Alam ni Lady Dorothy na ito talaga ang kanyang singsing sa kasal. Ang kanyang mga mata ay luha sa sinabi niya, Alex, inaasahan kong hindi ka nagsisinungaling sa akin. Ito ang pangalawang beses na hiniling ko sa iyo na ilagay ang singsing at ito ang huling oras. Kung mawala mo ito muli, ito ay higit sa pagitan namin. Nagmadali ulit si Madam Claire. Hayaan, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan ang aking anak na babae? Kung nais mong manatili sa aking bahay, magluluto, magmop sa sahig, at handwash ang lahat ng mga damit. Samantala, tinawag ni Spark ang Gaston Gates. Gaston, ano ang ginagawa mo? Bakit hindi mo na ituloy ang iyong pagtatapos ng bargain? Ibinaba mo ang bola sa huling minuto. Kabanata 14. Nang matanggap ni Gaston ang tawag, nagkakaroon siya ng kanyang mga sugat na ginagamot sa ospital. Nabuksan ang kanyang noo at namamaga ang kanyang mukha. Ang buong katawan niya ay asul at lila na may mga pasa. Sa bawat pagkakataon ng sakit na naramdaman niya, patuloy niyang sinumpa ang Spark sa kanyang isipan. Kung hindi ito para sa pagtulong sa schemang bastard na iyon, hindi siya magtatapos sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Halos maiiwasan lang niya na malunod. Nang marinig niya ang pagtatanong sa kanya ni Spark, hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-uusap. Gayunpaman, naalala niya ang mga tagubili ni Alex at sinabi sa Spark, huwag mo akong tanungin ng anumang mga katanungan tungkol dito, wala akong sagot para sa iyo. Pupunta ako sa ibang bansa. Maaari mong hawakan ang iyong sitwasyon sa iyong sarili. Mag-click. Nakasandal si Gaston sa Spark at pinatay ang kanyang telepono at hindi na muling makontak. Galit na galit si Spark. Ang kanyang gat ay lobo na may galit. Kinuha ni Gaston ang kanyang pera ngunit hindi ginawa ang hiniling niya. Gayunpaman, si Gaston ay pamangkin ng makapangyarihang John Gates, isang taong may mataas na katayuan sa loob ng libo-libong miles conglomerate at Spark ay walang katapangan na gumawa ng anuman kay Gaston. Maya-maya, nakarating siya sa bahay. Ang bahay ng pamilya Rockefeller ay isang malaking manor. Sa ika-7 kaarawan ni Alex, ang kanyang ama na si William Rockefeller ay gumugol ng isang maliit na kapalaran upang bilhin ang manor bilang isang regalo sa kaarawan para kay Alex. Ang kabalintunaan ay nahabang ang natitirang pamilya ng Rockefeller ay lumipat, sina Alex at Brittany ay sinipa sa labas ng bahay. Nang makapasok si Spark, ang kanyang lolo, si Bill Rockefeller ay ngumiti sa kanya. Saan ka nagpunta, Spark? Ang iyong mukha ay mukhang madilim at galit. May nakakaabala ba sa iyo? Hayaan mo akong tulungan ka. Agad na sumagot si Spark, Alex. Malamig na umungol si Bill Rockefeller. Nang walang silbi na anak ng isang B***, paano siya magugulo sa iyo sa kanyang kasalukuyang estado? Natigilan si Alex. Anak ng isang B***. Lolo, hindi ba si Alex anak ng aking tiyuhin? Namula ang mga mata ni Bill at sinubukan niyang i-back paddle, ang ibig kong sabihin ay siya ang bastard na sinipa ko sa bahay na ito. Sabihin mo sa akin paano siya nanggulo sa iyo. Sinabi ni Spark, ang piraso ng basura ng tao ay malinaw na walang kakayahan o kapangyarihan ngunit tumanggi na mag-concede at hiwalayan si Lady Dorothy.
Ang nasabing isang walang kahihiyang tao. Nakakainis. Asterisk deeds. Nanlilisik ang mga mata ni Bill. Spark, gusto mo ba ang Lady Dorothy? Inamin ng Spark, oo, nais kong pakasalan siya. Kung nangyari ang pag-uusap na ito sa pagitan ng anumang iba pang lolo at apo, si Spark ay sasampal dahil sa pagnanasa sa kanyang sariling hibag. Ngunit si Bill ay hindi ibang lolo at tumawa siya. Spark, sa wakas ay lumaki ka na. Ang Dorothy Essex ay talagang isang kagandahan. Nakalulungkot na ikinasal siya kay Alex. Dahil gusto mo siya ng sobra pagkatapos ay pupunta ako sa tirahan ng pamilya Essex at tulungan kang makumbinsi ang matandang ginang ng pamilyang Essex. Naniniwala ako na magkakaroon ka ng kanyang mga pagpapala. Talaga. Salamat, Lolo. Masaya na narinig ni Spark ang sinabi ng kanyang lolo. Ikaw ang aking apo, bakit hindi mo ako tutulungan? Hanggat maaari mong bigyan ako ng isang grupo ng mga apo sa tuhod. Na si Alex ay ganap na walang silbi. Siya ang madilim na kabayo ng aking pamilya Rockefeller. Ang aming reputasyon ay natarnished sa kanyang pag-iral. Hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng ganoong asawa. Kasabay nito, nagpadala lamang ng mensahe si Alex kay Lord Lex na inutusan siyang mag-sign ng isang malaking kontrata kay Dorothy sa lalong madaling panahon. Ribong Miles Conglomerate ay kasangkot sa halos bawat industriya. Sa pamamagitan lamang ng pag-sign ng isang pakikitungo sa kanila, si Dorothy ay maaaring tumayo ng may pagmamalaki sa gitna ng mga matatanda sa pamilya. Si Reed. Pag-isipan mo ito, ang mga bagay ay hindi naging madali para kay Madam Claire sa pamilyang Essex. Ang pinuno ng pamilya ay si Madam Joan, lola ni Dorothy. Ang matandang ginang ay may 3 anak na sina Benny, Anderson, at Henry Essex. Si Madam Claire ay asawa ng bunsong anak na si Henry Essex. Nang 16 na taong gulang si Dorothy, nahuli siya ni Madam Claire na niloloko niya ang kanyang sekretarya. Kinabukasan tumakas si Henry kasama ang kanyang ginang. Wala pang nakarinig mula sa kanya mula pa noon at walang nakakaalam kung buhay pa siya. Sinisi ng matandang ginang si Madam Claire sa paglaho ng kanyang anak. Hindi siya kailanman mahilig kay Madam Claire sa una at ang kanyang opinyon kay Madam Claire ay lumala lamang mula pa noon. Hindi rin ginusto ni Joan sina Beatrice at Dorothy sa kadahilanang ito. Di nagtagal, nakatanggap si Alex ng tugon mula kay Lord Lex, noted master. Ang isang kontrata na nagkakahalaga ng $1 bilyong ay tatapusin sa Lady Dorothy bukas. Sisiwit hindi makatulog si Alex dahil napuno ng panghihinayang ang kanyang isip. Malaki ang utang na loob niya kay Dorothy at nais niyang kausapin siya. Pinagsama niya ang kanyang tapang at nagtungo sa ikalawang palapag upang hanapin si Dorothy. Ang pinto ay nailak at ito ay bukas. Sumilip si Alex sa loob. Dorothy. Nabigla siya nang makita niya si Madam Claire na lumabas sa shower na may isang tuwalya lamang na sumasakop sa kanyang katawan. Sigaw ni Madam Claire, si Chiwit, nag-pervert ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na lumapit dito? Ano ang balak mong gawin sa kalagitnaan ng gabi? Labas. Agad. Nagdulot ito ng isang mahusay na ruckus sa villa ng Essex. Tinanggap ni Madam Joan ang 2 hindi inaasahang panauhin sa matandang Essex Manor kinabukasan. Ang pinuno ng pamilya Rockefeller na sina Bill Rockefeller at Spark Rockefeller, ang batang direktor ng Rockefeller Group, ay dumating upang bisitahin siya. Sa paghahambing sa mahigpit na maimpluwensyang at malakas na Rockefeller Group, ang Essex Constructions ay isang maliit na kumpanya lamang. Nagulat ang matandang babae nang malaman niya ang dahilan ng kanilang pagbisita. Sir Rockefeller, kasal na ang aming Dorothy. Sigurado ka bang nais ng iyong apo na pakasalan siya? Tanong niya. Oo, ito ay si Lady Dorothy na nais kong magpakasal. Spark chimed sa. Nagmahal ako kay Dorothy sa unang tingin. Bukod dito, ang kanyang kasal kay Alex ay nasa papel lamang, hindi sila pinapayagan na matulog ng magkasama. Sumagot si Madam Joan, ang iyong reputasyon ay masisira. Mayroon akong isa pang apo na nagngangalang Emma. Umiling-iling si Spark at sinabi, gusto ko lang si Lady Dorothy. Umiti si Bill Rockefeller at pinasukan, Madam Joan, naririnig ko na ang Essex Constructions ay hindi masyadong nagawa kamakailan. Handa akong tulungan kang mag-usisa sa iyong mga paghihirap.
Tulad ng natapos ni Bill ang kanyang pangungusap, si Anderson Essex, ang pangalawang anak na lalaki ni Madam Joan ay tumakbo at sinabi ng may kaguluhan, "Ma'am, nakatanggap lang kami ng kumpirmasyon na ang libong miles conglomerate ay pipirmahan ng isang deal na nagkakahalaga ng $1 billion sa amin." Oh, mabuting balita, talagang mahusay na balita. Ang matandang ginang ay pumalakpak sa kanyang mga kamay at masayang sinabi. Pagkatapos ay tiningnan niya si Bill Rockefeller na may isang nakasisilaw na ekspresyon, "Sir Rockefeller, mahusay. Kinuha mo ang mga string para sa libong miles conglomerate upang mag-sign isang deal sa negosyo sa amin. Ito ay malawak na kahanga-hanga, matandang tao, salamat. Mayroon kang aking pagpapala para sa kasal na ito." Nabigla si Bill Rockefeller. Hindi niya alam ang sino man sa libong miles conglomerate. Gayunpaman, ito ay isang magandang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng kapalaran. Sinabi ni Bill, "Maliit na bagay lamang ito. Si Lord Lex ng libong milya conglomerate ay isang personal na kaibigan ko. Pumiling lang ako ng isang maliit na pabor, wala nang labis hanggat makakatulong kami sa pamilyang Essex." Ngumiti si Madam Joan at sinabi, "Magaling ito. Spark, gusto ko talaga kayo. Bukas ay magiging anibersaryo ng aming Essex Constructions. Kami ay mag-host ng isang piging sa pagdiriwang. Bakit hindi ko inihayag ang kasal ni Dorothy sa iyo at sa piging bukas?" Natuwa ang Spark at sinabi, "Salamat, salamat Lola. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel."